Sa patuloy na pagunlad ng teknolohiya, patuloy rin ang paglitaw ng mga bagong banta sa ating mga kabataan. Mula sa online grooming, radicalization at exploitation na nauuwi sa karahasan. Mas nakakaalarma pa talaga violent content na napapanood po nila sa cyberspace at nadadala sa loob ng ating mga eskwelahan. Kaya naman mahalagang maunawaan kung paano masugpo ang mga tinatawag na cyber predators. Nang tanungin po namin ang taong bayan, paano mapipigilan ang pagkakasangkot ng kabataan sa krimen dahil sa social media? Ang sabi nila, Febait, dapat may komunidad na tunay na may malasakit sa kabataan. Sabi ni Kuya Jay, huwag ninyong gawing baby ang mga batang mamamatay tao at mga batang masasama. Hindi na magbabago ang mga yan, lalo lang lalalayan dahil napagbibigyan. Zaire King, kailangan ngayon turuan na ang lahat ng adults kung paano nila tutulungan ang kabataan na i-manage ang telepono, ang mga cellphone sa kamay nila, sa TV at sa mga iPad nila, di ba? Sa kanilang bahay. Oo. At sila rin ang nagpapahiram kasi sa mga bata. Eh. Oo. Sabi ni Lloyd Garcia, baguhin ang juvenile justice law. Tony De La Peña, ban YouTube and TikTok. Ito yung pinag-uusapan natin kahapon, remember? Yeah. Na sabi natin, panayang ngaw-ngaw natin, ayan, dumadami ang mga batang nagdadala ng mga deadly weapons sa loob ng eskwelahan. Saan nila nakukuha yan? Iisa lang naman ang sinasabi, mismong DILG, na yan po ay dahil sa impluensya ng social media. So, anong ginagawa natin? Mabuti pa ang ano ba itong pinakahuli? New Zealand. Yes. Sinabi, pinag-uusapan na po na i-ban po talaga ang paggamit ng mga 16 and below ng gadgets or exposure to social media. Para talakayin ang isyong ito, kasama po natin ngayon via Zoom si Yusek Boy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Magandang araw po, Yusek Boy. Magandang umaga po, Ma'am Corina, Sir Willard. Magandang umaga rin po sa lahat ng inyong taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po. Okay, so wala po tayong magawa. Ibig ko sabihin, hindi po natin madidiktahan syempre no, yung mga platform. I mean, we always talk about that. Our hands are tied dahil mukhang hindi ito kailanman manggagaling mula sa Meta, sa Facebook, TikTok. Hindi sila ang mag-a-adjust sa atin. Tama po ba? Kung hindi tayo magkakaroon ng espesipikong mga batas sa Pilipinas, sa ating estado na ipinagbabawal nga yan. Tama po ba yun? Tama po, Ma'am Corina. At least that's what they tell us. Ano? Pero sa nakikita natin, tama na nakikinig ako doon sa usapan niyo ni Sir Willard kanina. There comes a point na itong mga usapin natin sa kapakanan, sa kaligtasan ng ating mga kabataan, at sa mga epekto nito at nakikita natin itong mga resulta ng either impluensya or pagkalulong sa online games, online streaming platforms, o kaya yung mga social media po natin. There comes a point na kagaya ngayon na kailangan na natin tumindig na magkaroon na tayo ng regulasyon at kung hindi susunod ang mga platforms na to at ang usapan natin, Ma'am Corina, all throughout itong mga platforms na to, wala tayong sinisingle out. Kailangan nila sumunod at kung hindi sila susunod, kailangan na rin natin pag-usapan mga maaari natin gawin dito sa mga platforms na ayaw sumunod sa mga patakaran at regulasyon na ating itataguyod po. But then again, as sabi ko nga po, panay po ang daldal natin, pero ano ba talaga ang ginagawa natin? I mean, this topic has been festering since the first shooting happened in Cavite, hindi ba? Tama ba, Cavite? Okay, so ano na po ang mga hakbang talaga? Nakaka-frustrate po na hanggang ngayon, bagamat may memo na ipinagmamalaki ang DepEd, hindi naman po sinusunod. At ang sakop lang po ay mga public school na wag daw gagamitin ng cellphone ng mga bata habang nagkaklase. Di syempre pag recess, bubuksan na nila lahat yan. Hindi po ba? Yun lang po, hindi nga nila mapatupad. Ano po ang inyong panukala sa DepEd, halimbawa? Naiintindihan mo natin yung hangarin ni na Sexanian, no? At tingin naman natin na ayun yan kasi yun yung sakop po ng mandato nila.
kami naman ho, maglalabas na rekomendasyon because of all that's happening, tsaka yung nakikita nating impluensya. And tama ho kayo, we're trying to prevent the next school shooting from happening. Or even, wag na lang school shooting, Ma'am Corina, the next extreme violence perpetrated by children from happening po. Maglalabas po tayo ng recommendation on a unified guideline po. Hindi lang po para sa eskwelahan, hindi lang po para sa siguro sa mga sa komunidad, sa tahanan, but a holistic approach in setting up guidelines for child safety that should be complied with po ng mga platforms na to na binanggit ho natin, ano. At pinopropose din natin yung graduated na course of action so natin. Una ho, makipag-dialogo, makipagtulungan, and then kung hanggat maaari po madaan do sa usapan, gaya mo ng pag-comply ng iba. To be fair naman, Ma'am Corina, may ibang social media platforms, gaming platforms, may iba rin ho mga messaging platforms na nagko-comply. Pero doon siya hindi magko-comply, may graduated scale tayo. Pag hindi ka nag-comply, doon sa mga kailangan yung gawin. For example po, ito ang pinopropose namin kasi ito yung ginawa natin doon sa isang malaking gaming platform na involved doon sa unang school shooting, ano, na kung hindi ho sila magko-comply dito, kailangan, pinopose na natin na temporarily, i-ban sila doon from the internet space natin hanggang makapag-comply. Kailangan mag-set up sila ng opisina dito. Kailangan yung age verification, Ma'am Corina, kailangan malaman talaga natin na age appropriate yung content nila. I-tie up nila yung age verification nila doon sa PhilSys system natin or sa mga registration ho ng ating mga SIM cards. At pangatlo, magkaroon ho ng green lane ho para doon sa mga government concerns with regards to child safety at saka child well-being ho. Masunod ho kagad natin. So kung hindi ho, at ginawa ho natin na yung isa naman ho na hindi talaga tumupo dyan, talagang binanho natin, ano, hanggang ngayon nakabad siya dahil hindi siya nakikipag-usap at mukhang hindi, kahit anong hingin natin na compliance sa kanila to make their platform safe, hindi nila gagawin. Okay, so kailan po ito effective? Like first of all, you were going to make recommendations. Recommendations to whom? Kanino po ninyo ipapasa? Ito yung mga recommendations na pinapasa natin sa ating OP through the Office of the Executive Secretary, no? Tapos we also recommend yung mga actions to take po, no? So yun ho yung gagawin natin. Who will enforce it? Hindi ho, magkakaroon ho tayo ng policy formulation po para utusan yung mga executive. Hindi ho kakayanin ng, halimbawa, for example po, hindi kakayanin ng isang government agency. It should be a whole of government approach when it comes to formulations of policy and a formulation ng mga actions to be taken. For example, si CICC is just one part of it. Mag-i-enforce niyan yung mga telcos later on, which is under the NTC po. Yung policy formulation po, kailangan po may contribution, gaya ho nung binanggit nyo, si DepEd, si DSWD, and ang maganda ho sana ko, yung ibang agencies with regards to the welfare of children, yung CWC po. So yan ho yung magiging mga ahensya na involved ho dito. Siyempre, andyan din ho yung law enforcement natin for the other parts of the policy recommendations po. I see. Okay. Yusek Aboy, nabanggit nyo kanina na meron kayong kumbaga demands na hinihingi dun sa isa pang gaming platform. May deadline ho ba kayong sinet para sumunod sila dito? Kung ang pinagkasundaan ho base do sa pag-attend ho nila sa Senate hearing is, if I'm not mistaken, sir, we learned that deadline is on October po eh. So I have to be it's either end of October or mid-October yung competition ho namin, Sir Willard. At habang ginagawa niyo ho yan sa CICC, sir, ano ho yung pinaka-recommendation nila patungkol naman sa social media regulation? Kumbaga may nakikita na ba ho kayong kumbaga age na appropriate para sa mga kabataan bago sila talagang payagan na makagamit ng social media? Kami naman ho, we bow to the wisdom of our legislators, So, and tingin ko nasa tamang direksyon sila kasi seeing the global standards at saka yung mga ginagawa ng ibang bansa, medyo
mataas ho yung age na pinopropose, 16, at nakikita naman natin. Ang siguro kung may sasabihin ng CCICC or i-recommend further, hindi ho tayo dapat tumigil do sa parang blanket na banning pagdating sa based on solely on age. Kailangan ho meron din kaakibat na edukasyon yan kasi pag halimbawa ang mga bata kasi Sir Willard at na-experience natin yan ng mga bata tayo habang binabawalan mo mas nagiging curious eh. Let's quell the curiosity by integrating internet safety, cyber hygiene, at saka yung yung dealings at saka paglalagay natin sa internet, kailangan i-integrate sa curriculum ho ng ating mga kabataan para hindi sila maging curious at saka maintindihan talaga nila ano pa talaga yung internet at ano ba yung dangers at benefits ng internet at ano ba dapat na pag-uugali sa internet. Ayun, okay. Ito pong, kayo po ba ay aktibo doon sa pag-trace ng aktual na epekto ng say, cyberbullying, violent online content, and yung radicalization, yung recruitment, sa pagdami ng insidente ng karahasan sa mga paaralan? Have you found that direct connection? Kami naman po ay parteho at may sarili kami pag-aaral, Ma'am Corina, no, doon sa epekto ho ng mga NBEs at karamihan no, doon sa literature na pinag-aaralan natin ay nanggagaling ho dito sa ating mga karatig bansa na matagal nang nakaka-experience ito. Ma'am Corina, to be honest, itong particular phenomenon na to na maaaring bago sa atin pero matagal na ho nangyayari at mas malala ho ang nangyayari. This is being experienced even by first world countries that have far superior technology than us at may jurisdiction, to be honest, Ma'am Corina, doon sa mga platforms na to, no? Kaya nakikita natin, pwedeng nilang kasuhan itong mga platforms na to at nananalo sila doon sa mga kaso to. So we also would want and expect that same mechanism to be enforced here in the Philippines po, no? So nakikita ho natin and based on the literature that they're giving us and based on the cases that we have studied, nakita natin that the establishment of the causation po or yung pagkakaroon ng epekto. Hello, sir. Ayan, okay. Alam mo, napapanood ko sa television habang hinihintay natin yung linya ulit kay Yusek Aboy, ano? Mark Zuckerberg is on trial in America because merong mga magulang na hindi talaga papayag, na hindi managot ang mga online social media platforms doon sa nangyayari sa kanilang mga anak. Oo. Tapos halimbawa, may isang insider na nagsulat ng libro doon sa kanya experience sa loob mismo ng Meta, Facebook, na ang talagang sinasabi niya, walang pakialam ang Facebook sa kapakanan ng mga users nito. Talagang negosyo lang, yung bottom line lang ang kanilang pakialam. Kaya ang title ng libro niya, Careless People. As in, wala silang care doon sa users nila. Oo nga. So lahat yan, biro mo, that's only one, Platform. That's only one platform Yes. and one case. Yes. Kailangan nalalaman din ng tao yan na may laban tayo. We can push back. We can lean in kahit dito sa mga bilyonaryong ito na may-ari ng mga social media platform. Oo. Wala talaga silang pakialam. Oo. Alam mo kung minsan pag nahuhuli ko yung ibang mga bata, may pugutan ng ulo, hindi ba? Merong mga sword, merong mga baril, tumatalsik-talsik pa yung mga dugo nung cartoons na kasama sa gaming. Yung gaming yata talaga ang nakaka-impluwensya talaga eh kasi it's hypnotic. Kasi paulit-ulit. Tapos role-playing, sila pala talaga yung nasa sapatos ng bida doon sa game. Oo, totoo. So ano ba ang sabi ng ating mga kababayan dito po sa pinag-uusapan natin ito? Online, right? Yung ating mga makakausap. Sige, hintayin natin. Pero hindi ba, Willard, ayan, andyan na ba si Ayan. Yusek? Okay, Ay po. Yusek, okay, thank you for Yes, coming ma'am. back. Yes, sir. Yes, ma'am. We were talking about the direct connection na nakikita po ninyo, na kumbinsido na po kayo mismo na may connection yung nasa online at sa ginagawa ng mga kabataan. Tama mo, Corina, at nasubaybayan ko yung pag-usap niyo ni Sir Willard, no? Isa yan sa mga literature na talagang pinag-aralan ho natin na
talagang even the cases that have gone against at kung saan nanalo ho ang mga class suits against these platforms po, gaya ng pinag-usapan nyo against Meta, kasama ho doon yung mismong basis ng mga korte sa United States na nagpapatunay ng direct causation or ng epekto ho, ng direktong epekto ng pagkalulong ng mga kabataan na to na naglalagay sa mga platforms na to at ang kapabayaan ng platforms para i-regulate yung mga contents na to kung bakit nalululong, na-impluensyahan, na-inspire yung mga bata na 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 gumawa ng kaharasan at ma-desensitize po. Right. It's just like gambling, no? Right? It's legal, pero merong age limit. Tama po ba? 'Di ba? May age limit yung pwedeng pumasok ng isang sugalan. Bakit? Tama po. Yes, and it is also addictive, but it is legal. So, may mga limitasyon ang batas. Dito sa social media, parang nangingimi at ang bagal natin gumawa ng batas na susupil dito sa mga platforms na ito. So, kung ayaw umayon po ng mga platform, ano po, Yusek, ano po naman ang magagawa ng ating sariling kongreso para nga po dito sa sinasabing 16 and below ay maban ang paggamit? Is that even feasible na mababan yung paggamit ng mga bata? Tama po, Ma'am Corina, at nagiging feasible siya at nangyayari siya sa ibang bansa at sinusunod naman ng mga platforms at yun din yung gusto natin mangyari sa atin. In fact, there are several pending bills in the House of Representatives at nagpapasalamat po tayo sa leadership ni Speaker Bogie T. Na talagang pagdating sa kanila, kahit wala ho sa lidak, pinaprioritize ho nila. No? At ganun din ho sa Senado na talagang pinaprioritize ho yung susulong na maibaba yung maipasa yung pag-limit do sa paggamit ng social media natin dito sa ating mga kabataan. If I may venture ho to propose na kasama ho sa position paper namin, wag na natin limitahan do sa social media lang ho, pati yung mga gaming platforms, messaging platforms, at etong mga streaming platforms kasi isipin nyo yung sitwasyon, Ma'am Corina, Sir Willard, no? Na ang higpit-higpit natin pag manonood tayo ng sine, yung age rating talaga sinusunod na ating mga sinehan. Pero pag pupunta sa mga streaming platform natin, walang age limit ho na inaano. Kasi tama ho kayo, talagang kailangan nila ng engagement. Kaya wala ho silang pinipili kasi mas importante yung bottom line. Siguro, yun yung nakikita natin dito sa mga platforms na to. Pero how are we going to enforce it? Sa ibang bansa, paano po nila sinasala yung gumagamit ng isang gadget? Ma'am Corina, gaya ng pinag-uusapan natin kanina, no? I think hindi na natin pwedeng palagpasin yung usapan at ignore the fact na kailangan na talaga magkaroon ng mga opisina ang mga platforms na to dito sa ating bansa for us to acquire jurisdiction over them. Specifically for that particular purpose, Ma'am Corina, yung pinag-uusapan natin. Paano natin i-enforce sa kanila yung mga kung ano mang gagawin natin batas at yung mga umiiral pang batas ngayon against these platforms. No? So, yan yung nakikita nating malaking common factor do sa iba't ibang bansa na nagpapatupad po ng mga age restriction is all these platforms have offices in these countries, whether it's Australia po, the UK, the US, para ho ma-enforce itong mga batas nila against these platforms. Are you speaking with any of the lawmakers, senators, the congressmen para yung sa IRR or implementing rules and regulations ng isang bagong batas? Actually, yung bagong batas ho talaga to talagang nakikipag-usap tayo at malakas ho yung udyok ho sa amin na mag-participate ho, especially ho ni Speaker Bogie D po, no? Sa Senado naman po, nakikita natin na sinusulong din po ito ng iba't ibang mga mambabatas natin. At even before ho, nakakausap natin si Senate President Win Gatchalian about this particular bill po. And I think with the recent happenings po, napaprioritize po nila itong particular bill na to na maipasa kagad. Nako, Yusek Aboy, Corina, mukhang yun ang dapat unahin ng mga mambabatas na i-require na magkaroon talaga ng local office yung mga platforms para mapagtibay yung jurisdiction. Pero habang hinihintay yan, Yusek Aboy,
Ano ho ang experience ng CICC in dealing with the platforms? Halimbawa, may request ho sila na i-take down ang certain content. Gaano ho kabagal o kabilis ang aksyon ng mga platforms na to? It's a hit or miss thing, Sir Willard, at magpapaumaynuno ko doon sa mga kaibigan ho natin na nagre-request ho sa atin at nararamdaman ho ko yung frustration nila. Kasi ang mga platforms na to, mabilis ho pagdating doon sa very obvious. Itong mga school shootings, itong mga deepfakes na it involves technology na ma-analyze ka agad natin. No? Pero napakabagal at minsan hindi talaga uma-action pagdating ho sa mga usapin ng mga paninira ng deepfakes, ng mga not deepfakes, but not fake news. Kasi sabi nila, contextual yan, yung context-based ho yung pag-request natin at pinopropose pa nga nila, magkaso na lang tayo kaysa tanggalin nila doon sa platform nila. Minsan nga ho, pansinin nyo itong huling school shooting, tinanggal nga ho yung live stream, pero yung mga ibang videos, ang ginagawa ho nila, binablur lang ho nila. So, again, it's a hit or miss thing, it's a love-hate relationship, pero ho, hindi ho tayo dapat, and to CICC's position, and it's the same with the DICT, no? Tayo ho, may sariling pamahalaan, may sariling gobyerno, hindi ho tayo dapat nakikiusap sa mga platform na to, na in the first place, enjoys the Philippine market na kumikita sa atin, at saka lakas-lakas ng kinikita sa atin, Sir Willard, Ma'am Corina. Ang nakadismaya pa dyan, labag na sa sariling community standards ng mga platforms na yan. Napaka-obvious, halimbawa, certain content na nagli-lead sa scam, naloloko yung mga tao, ang tagal bago i-take down. Tama ho. At talagang nakikita natin. And based on the cases that were filed, that were tried, and the evidence were heard, nakikita natin lumalabas na, again, to your point kanina, no, ang mga platforms na to talagang inuuna ho yung bottom line, and controversy sells for them. Conflict sells for them. Conflict, violence, hindi ba? Doon naaadik ang mga tao eh. So, hindi po ba sa mga gaming apps, meron pong strict regulations, no? Of course, marami pa rin mga adults na talagang nalululong dyan. Pero sa mga bata, parang, have we perfected that regulation on gaming, on gambling? So sa gambling naman, to be fair, Ma'am Corina, no, yung mga legal at saka nakikita natin pinapayagan ho ng PAGCOR, talagang very strict ho ang age verification nila, yung know your client nila. Very strict din ho yung compliance nila doon sa mga patakaran ng PAGCOR. Ang nagiging problema ho namin, Ma'am Corina, yung mga illegal na patuloy na nagtatry mag-penetrate sa ating Philippine market. Kami naman sa CICC, ang ginagawa namin, pag nakikita natin at wala doon sa whitelist o yung mga registered with PAGCOR, and na-improve na natin to, talagang binaban ho natin at tinetake down natin yung mga sites na to. No? Ito rin yung mga same sites, mga illegal sites na to ang nagbibiktima doon sa mga kabataan natin, Ma'am Corina, no? Kasi hindi sila sumusunod sa patakaran ng PAGCOR. Again, wala silang proper KYC at nakikita natin even yung mga games nila nadadayan. No? So, that's what we do. We take down these sites. Pero ibang usapin din, Ma'am Corina, yung pagdating doon sa online games naman na yung mga mismong laro na nilalaro ng mga bata na yung sasabi nyo may violative content na nakakapag-shape ng mga pag-iisip nila na I think the bigger danger is desensitization ng mga bata to na normal itong violence na to. Okay. Marami pa kaming gustong tanungin sir, pero maraming salamat po sa inyong oras. Yusek Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Good luck, sir. Thank you, sir. Maraming salamat po, Ma'am Corina, at kakailanganin ho namin yan. Oo nga, ang titigas ng ulo ng mga tao. Ngayong nalinawan po tayo ng konti sa isyong ito, alamin natin, anong komento ng ating mga manonood online? Paano mapipigilan ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa krimen? Ang sabi nila, Ben Dalo, bigyan lang naman ng mabigat na parusa ang sinumang kabataan na lalabag sa batas at dapat na ipaskil ito.
kalakip ang karampatang mabigat na parusa sa lahat ng pampublikong lugar, lalo na sa mga eskwelahan upang magsilbing gabay, paalala at babala para sa kanila. Sabi ni Edgar Abiva, police visibility in school premises para matakot gumawa ng masama ang mga bata. Kung mayroong mga bully sa school, i-report agad. Maverick motto, dapat limitahan na ang paggamit ng social media, pagkaroon dapat ng restrictions. Ibang kabataan, naging halimbawa ang maling gawain ng matatanda, hindi kaya ginagamit sila para sa maling gawain ng may masamang isipan. Ayun na nga nangyayari. Oo, sabi ni Ed Garcia, sa bahay lahat nagsisimula ang disiplina.